Amen. So, muli po isang magandang hapon sa bawat isa sa atin, sa bawat tahanan na kasama po sa gawaing ito. Kumusta na po kayo? Welcome po sa ating Miyerkules na gawain, yung atin pong midweek service. So, ibinalik po natin yung ganitong sistema ng gawain dahil alam po nating mabilis na tumataas ang kaso o dinadapuan ng virus po. Sa mga palibot po natin ay may mga nababalitaan po tayo na nagkaroon po ng karamdaman dahil nga po sa virus na ito. So, ang ating pong simbahan ay pinipilit pong ipaabot, iparating ang mensahe ng Panginoon upang patuloy po natin ang ating gawain. Kahit po ang simba paglinggo, ang Miyerkules, at nagbabalak na po tayo uli ng Friday na Bible study. Kaya muli po nating tangkilikin yung ating gawain sa internet, sa mga katulad po ng gawain na to ng midweek service. So muli po magandang hapon sa bawat isa sa atin. Sa atin pong pagpapatuloy ay yung pong ating pinag-aaralang aklat, sa sulat po ni Josue, sa English ang tawag, sabi nila rito in Joshua. Tayo po ay nasa chapter 3, at dito po, ang chapter 3 po ay meron pong 17 verses. Okay, so babasahin ko po at yung iba sa kanilang mga tahanan ay pwede rin po nating sundan, humawak tayo ng Biblia, or kung gusto nyo, mas okay din po kung nakikinig lang tayo. Okay? So sabi po rito sa title ng chapter 3, tumawid ng ilog Jordan ang mga Israelita. Ganito po pagkakasabi sa verse 1. Maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumawid. So sa verse 2, paghahanda sa pagtawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at ang sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dala na ng paring Levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin nyo ito ng mga 900 metro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin nyo ang inyong sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito ay gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko ay mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magpatuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig, sa pangpang nito ay huminto muna sila. Tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, halika kayo at pakinggan ninyo ang pinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, dilipulin niya ang mga Kananeyo, ang mga Heteo, ang mga Hivita, ang mga Perezeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreyo at ang mga Jebuseo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong nasa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo titigil sa pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Dito po sa verse 14, nakatitle po rito, ang pagtawid. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nung sumabit sila sa ilog ng Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Edam. Lungsod na nasa tabi ng Zaretan, samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay
nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Dito po sa last verse, na natili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanong tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sangbahayan ng Israel. Okay? So isa pong pagpapala at biyaya sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Ulitin ko po, ito po ay verse 3 ng Joshua, verses 1 to 17. Okay. So, dito po makikita po natin mga kapatid, unang-una, nakalagay po rito sa verse 1, maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito upang tumawid. Okay, so pansinin po natin yung salitang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. So mga kapatid, no, ang preparasyon po ni Josue para sa kanilang pupuntahang inuutos ng Diyos, no po, ano po yung ginawa niya? Maaga po siyang nagising. No? Wake up early morning. Ano po ang ginagawa natin bago po tayo magkaroon ng activity sa buhay, sa isang buong maghapon, no, or sa buong isang linggo. No po? So nagkakaroon po tayo muna ng spiritual activity. Pag sinabi natin spiritual activity, no po, number 1 spiritual activity po natin is nananalangin po tayo. Kaya po, gumising si Josue ng maaga, tinipon niya ang buong Israel, no po, at umalis sila, pumunta na sa lugar kung saan sila tatawid. No po, doon nga sabi nga sa binasa natin, sa lugar ng Sitim patungong ilog Jordan. Okay, so, ang Panginoong Hesus po ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng kanyang preparasyon sa kanyang ministry o activity niya sa buong maghapon. Sabi po rito sa Marcos 1:35, chapter 1, verse 35, sabi po rito sa Tagalog, madaling araw pa'y bumangon si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at dooy nanalangin siya. So gumising po ng madaling araw ang Panginoong Jesus, no po, at siya po ay nanalangin. So katulad nga po ng ginawa ni Josue, sila po ay gumising ng maaga kasama ang buong bayan ng Israel at nag-prepare po sila sa kanilang activity sa maghapon. At syempre, although hindi nakasulat, pero alam ko po, ito po yung naniniwala ko, na pagkausap nila ang Diyos, ibig sabihin, yun po yung way of prayer. No? Sa ministry po natin, ang preparasyon po natin, dapat settle all things needed for the activity. Okay? So, piniprepare natin ang ating sarili bago tayo sumabak sa activity. Okay? Always bring in front of our activity, whether it is spiritual or physical activity, sabi po rito, 2 things. Ano daw yung dala-dala natin pag tayo po ay lumalakad? Dahil nga po ang tao, minsan, humihina ang pananampalataya. Kaya habang ang tao po ay lumalakad po sa kanyang ministry, ang bit-bit po niya, hindi lang basta faith, kundi doubt. No, meron din pong pag-aalinlangan ng tao. Minsan, nagkakaroon siya ng karamdaman sa maraming araw o maraming panahon na siya ay may sakit, samantalang sasabihin niya, bakit ako nagkakasakit? Meron naman ako, naglilingkod naman ako sa Diyos. Okay? So, ang pagkakasakit po ng tao, minsan, ay wala pong kinalaman ang Diyos sa karamdaman minsan ng tao, dahil po, minsan ang tao po kasi ay nagiging pasaway talaga. Kaya minsan, ang tao ay may nagkakaroon ng problema, hindi dahil sa gusto ng Diyos, kundi ang tao po ay nagkakaroon po ng mismanagement sa kanyang buhay. No? Hindi niya na ma-manage ng maayos sa alagaan ng sarili niya. Kaya nagkakaroon siya ng karamdaman. Kaya po nagkakaroon ng gutom, wala ng trabaho. Hindi po yung kagustuhan ng Diyos. Kaya ang dapat po, ang bit-bit po natin, katulad po ginawa ni Joshua, bit-bit nila ang matinding pananampalataya. Alam nila na ang kanilang pupuntahan ay isang lugar na ibinigay na sa kanila ng Panginoon. Although, hindi pa nila nahahawakan yung lugar o napupuntahan o natatapakan yung lupang ipinangako sa kanila ng Diyos, pero sila po ay may pananampalataya at kahit 1% po ay wala po silang doubt. So po, ang nagiging problema po natin o hadlang o obstruction sa ating ministry is nagkakaroon po tayo ng doubt sa Panginoon instead of giving 100% faith to the Lord. Okay? Dito po sa verse 3, sabi nito, at sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dala na
dala ng mga paring Levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Okay? So, ano pong ginawa nila doon sa kanilang gagawin activity? Yung sila po ay magmamarcha, papunta po doon sa tinatawag nilang lugar ng Sitim, patungong Ilog Jordan. Ano po yung kanilang basihan na sila po ay ready na? Pag nakita nilang binitbit na ng mga paring Levita, no? Pag nakita niyo dala na ng mga paring Levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, no, sabi, lumakad na kayo at sumunod na kayo doon. So ito po ay nagpapakita ng symbol, nagsisimbolo po ito. It symbolizes, no, yung Ark of the Covenant, no po, yung katawagin mo na sa Tagalog, yung binabasa natin dito, kaba ng tipan, it symbolizes presence of God. Okay? So hindi po sila lumalakad ng sila lang, kundi dapat po nauuna po yung presence of God sa kanila. No, kaya nga po tayong mga Kristiyano, no, hindi po tayo dapat basta-basta lang dumidiskarte, nag-iisip, nagpaplano, nang tayo-tayo lang. Lagi po nating ipinaplano, ginagawa ang lahat ng bagay sa ministry kapag kalooban po ito ng Diyos, dapat po will of God, no? Dahil sa buhay po natin, kailangan po natin ng guidance from the Lord. Kailangan po natin na lagi po tayong ginagabayan ng Panginoon. Siya ang dapat nauuna sa daan o sa daan na dapat nating lakaran, yung guidance ng Panginoon. Kaya lahat ng ating gagawin ay dapat kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi kalooban ng Diyos, huwag po natin ipagpilitan. Minsan may gustong gawin sa loob ng simbahan, sa personal mong buhay, sa pamilya mo, pinagpipilitan mo. Hindi naman siya kalooban ng Diyos. Okay? So kaya dapat dito, nakita natin, ang sabi ni Josue doon sa mga Israelita, sa napakaraming libu-libong Israelita, sabi niya, pag nakita nyo ng dalan ng paring Levita ang kaba ng tipan, no, sabi niya, lumakad na kayo at sumunod kayo doon. Okay? So ito, yung Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano, dapat pag lumalakad po tayo po ay nangungunahan o napangungunahan ng ating Panginoon. Dahil kailangan po natin ng guidance ng Panginoon. Higit po, lalo na po ngayong panahon na ito, na nagbabalik po, no, yung mga itong virus na ito. Yung pagbalik niya, medyo mas matindi kasi yung unang virus, yung unang lockdown last year. No, although nababalitaan natin na maraming kaso, particular dito sa Concepcion 1, pero dito sa palibot po natin, wala. No, pero ngayon, nababalitaan natin, meron dito, meron doon. So, kaya kailangan po, lahat po ng gagawin natin is according to the will of God. At bilang isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang iglesia ay sumusunod po tayo dapat sa namiminuno, no, sa nagli-leader ng simbahan. Katulad po ng ginagawang pagsunod ng Israel kay Joshua. No po, the book of Joshua is a book of victory, a story of the victory. Ito po ay ang kwento po ng aklat ni Joshua ay kwento po ng aklat ng katagumpayan. Okay? Dahil po ang sekreto o sabi nila ay ang way nila o paraan nila upang sila ay makaranas o makamtan nila ang katagumpayan na bigay sa kanila ng Diyos, no po, ay sumunod, no? Obedient po sila sa lahat ng sinasabi, sa bawat detailed instruction ni Joshua sa kanila ay kahit isa po ay wala sa kanilang tumutol o sabi, wag yan ang gawin natin, baka pwede natin. Wala pong nag-second thought o nag-second demotion o second thought na nagdadalawang isip na baka hindi yan pwede, baka mali yan, baka pumalpak, wala pong naganon. Dahil ang instruction po ni Joshua sa mga Israelita ay 100% galing sa Diyos. No? Kaya po yung katagumpayang nangyari sa kanila ay walang ibang pinanggalingan kundi ang Diyos. Okay? Kaya po tayo man po ay susunod sa kalooban ng Diyos at may ginagamit po ang Diyos na mga tao para sa mga instruction na ito. So wala po tayong gagawin kundi sumunod. Okay? So dito po sa verse 4, sabi po rito, sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Okay? Sabi rito, ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan. Ito po, tandaan po natin at pansinin po natin ito. Huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan. Paunahin nyo ito ng may 900 metro, 900 meters. Okay? So, dito po sa Old Testament, yung pong kaba ng tipan or Ark of the Covenant,
bawal po ito mahipuan na kahit sino o bawal po ito mahawakan na kahit sino. Bawal po. Ano po mangyayari sa mga taong makakahawak nito na hindi naman sila authorized na humawak? Ano po? Sila po ay mamamatay agad. Mabilis hindi sila magkakasakit. No, kundi pag hawak lang ganoon, bagsak agad sila, patay agad sila. So yun po ang problema rito. Kaya sabi, malayo sila, pero wag naman sobrang layo na hindi naman aabot sa inyong paningin. No po? Not too far distance because this Ark of the Covenant is our guidance. No? Dahil ang presensya po ng Panginoon ay dapat po hindi mawawala sa ating paningin. Dapat po lagi po tayong kumikilos, gumagalaw ng ayon sa gabay ng Panginoon. Okay? So dito, no, yung instruction sa kanila ni Joshua, huwag kayong lalapit, may sukat sila. 900 meters po dito sa mababaw na sali ng Biblia. Pero sa iba pong mga sali ng Biblia, ang sabi po ron, 900 cubits. No, ang sabi nga po dito ng mga Bible scholar, 1 cubit is equivalent, more or less, o di ko alam, basta gano'n, sabi lang dito is 1 meter. Okay? So, sa verse 5, sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin nyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. So, ang paglilinis po nito, no, na sinasabi ni Josue, bago nila masaksihan ang himalang gagawin ni Yahweh, ano po yung paglilinis nito? Hindi yung maliligo, pagpapalit ng damit, hindi po yon. Ang sinasabi po rito ng paglilinis is sanctification, o sabi pa nga po sa Tagalog, pagpapakabanal. Kailangan po malinis ang puso natin, malinis ang isipan natin, upang ang Diyos ay kumilos sa buhay natin. Malayo po ang Diyos sa atin pagka tayo po ay, syempre, hindi banal. Pag marumi po ang puso natin, marumi isipan natin, no po, ang Diyos po malayo sa atin. Ang pagpapala po ng Panginoon malayo sa atin. Dahil po sa ating kabanalan, we allow God to move in our life. So, inaalaw po natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin dahil po sa ating kabanalan and witness His magnificent, miraculous work. No? Kung minsan iniisip po natin sa ating pong mga buhay araw-araw, ay minsan parang, kung may pinagdadaanan tayo, sabihin natin parang imposibleng mangyari itong mga ganitong bagay. Pero kung ang sa tao po na anak ng Diyos o lumalapit sa Panginoon na may malinis na puso, ano po, meron pong himalang gagawin ang Diyos sa buhay mo araw-araw. No? Kung ikaw, sino ka man, kung nararating ka ng mensaheng ito, ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, ano po, ang sabi po sa 3:5 ng Kawikaan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong kakayanan. Dahil ang Diyos na gagawa ng himala sa buhay mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. No po, ang gusto lang ng Panginoon ay ikaw ay may malinis na puso at may malinis na kaisipan. Okay? So, dito po sa verse 15, malaki ang ilog ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanang tipan, tumigil sa pag-agos ang tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Edam, lungsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala ang agos na pababa sa dagat, napatay, no, yung Dead Sea. Sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Sa 17, sa gitna ng natuyong ilog, ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatiwid sa kabilang pangpang ang buong sambahayan ng Israel. So ano po nangyari? Sabi po, nung humakbang po yung mga paring Levita na may bitbit ng Ark of the Covenant, nung kanila pong tinungtungan yung ilog, ano po, yung ilog na yon, yung tinungtungan po nila yon, ano po nangyari? Siyempre ang ilog kaya po umaagos kasi meron po siyang clevy. Sabihin, meron po siyang slope. Umaagos po yung ilog. Nung tumapak po sila doon sa ilog, yung paagos na ganito, huminto doon. Huminto. Yung dito, tuloy-tuloy lang, sabi rito, tumigil ang pag-agos sa tubig at natipon sa tapat ng bayan ng Edam. So dito, tumigil. Samantala, ang agos pababa, papunta po sa Dead Sea, dagat na patay. Papuntang Arabia ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. So ganun po kalupit, no? Ang kapangyarihan ng Diyos. Isipin po natin kung paano nangyayari ito, no?
tumapak lang sila doon sa ilog, no? Huminto yung agos ng ilog, umistop doon. Hindi na siya umagos, walang ibang tinakbuhan. Huminto doon, hindi na pupuno siya, naka-steady lang. Yung dito dire-diretso lang hanggang natuyo yung lupa, no? Yung ilog, at sabi sa natuyong ilog, no po, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, nanatili sa gitna ng tuyong ilog. Ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, nanatili sila doon hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong bayan ng Israel. Ano po mga kapatid, yung pong hakbang nila o yung pagtapak nila doon sa ilog ng Jordan, it symbolizes as a step of faith. No po, yung kanilang pananampalataya po sa maliit na pananampalataya ng tao na inuutos, no po, na at dapat kamti ng tao, yung dapat matatanggap niya, no, ang katumbas po nito ay isang malaking pagpapala. No, yung himala ng Diyos, at sa bawat himala ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay may malaking katagumpayang na kanilang nakakamtan. No po, yung pananampalataya po natin, tatanggalin po natin ang doubt, no po, ay makakaranas po tayo ng tulad ng nangyari sa ilog ng Jordan, kung saan huminto, naputol po yung agos, dumiretso po yung pababa at natuyo po ang ilog, nakatawid sila. So ganun po katindi ang himalang gagawin po ng Diyos sa buhay natin. Yung atin pong problema, yung ilog na yan, yung dagat, lalakasin laki ng dagat na problema, ano po, pahihintuin niya ng Diyos sa buhay mo at makakamtan mo ang pagpapalang gusto mong makamtan. No, we experience always victorious life from the miracle of God through Jesus Christ. Ang himala po ng Diyos ay ating pong mararanasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit kundi ang pangalang ibinigay sa atin ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus Christ is our King. No, siya po ang anak ng Diyos na tumubos po ng ating kasalanan. Kaya kung gusto ng tao na siya po ay magkaroon ng buhay na maayos, mas lalo po ang Diyos na gusto po ng Diyos na mas maayos po ang buhay natin. Kung gusto natin na tayo po ay walang sakit, mas lalo po ang Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo ay may sakit. Kung gusto po natin, ayaw po natin na tayo nagugutom, mas lalo po ang Diyos. Ayaw po niya na tayo nagugutom. Doble po ang pag-iingat ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang natatandaan natin. Ang ano man po ang ating pinagdadaanan, ano man po yung mga problema natin, ano man po yung virus na ito, ano man po yung lockdown na ito, ano man po itong pandemya na ito, no po, iingatan po tayo ng Panginoon, doble-doble, at kahit kailan, hindi po tayo pararanasin ng Panginoon ng gutom. No po, kung meron man tayo mga kapatid, minsan nagkakasakit sa panahon po ng pandemyang ito, sa panahon po na viruses na ito, ang kapangyarihan po ng Diyos ay mas malakas kaysa po sa virus na dumadapo sa kanila. Tandaan po natin dyan. Ayaw po ng Diyos na ang kanyang mga anak ay gumagapang, kundi gusto po ng Diyos, ang kanyang mga anak ay lumilipad na katulad ng agila. At sa kanyang paglipad bilang katulad ng isang agila ay magtatagumpay, no, ay makaranas sa katagumpayan habang sila ay nandito nananahan sa mundong ito. 'Di ba? Sabi nga nung kasabihan, no? Sabi nga doon, maaaring bumabagyo ngayon, ngunit walang bagyong dumating na hindi umalis. Ito'y mabilis na lumilipas at paglipas nito, isang magandang araw ang sisikat at sasamahan tayong may katagumpayan sa buhay. Dumarating ang panahon, may bagyo sa buhay natin, umuulan, pero hindi po nananatiling umuulan at bumabagyo. Ito po ay lilipas din. Sabi nga no one is permanent in this world, including our problems. Diba? Lahat po ng bagay sa baba ng mundong ito, sabi ay walang forever, kasama ang problema natin. Hindi yan forever. Lilipas yan, dadaan yan. Itong virus na ito, no, kasama lang to sa history ng mundo, world history, kasama itong virus na to, pero hindi ito mananatili. Okay? Dahil ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na lumalang sa tao, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ayaw niya na ang mundong ito ay magulo, ayaw niya ang kanyang mga anak ay naghihirap. Okay? Dito po sa Jeremiah chapter 29 verses 11 to 13, isa po itong favorite ng ating pong kaibigan na member din po ng simbahan. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong buhay.
Dito po sa 12, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at akin kayong diringgin. Ako'y inyong hahanapin, at ako'y inyong masusumpungan, sapagkat sisayasatin ninyo ako ng inyong buong puso. Pag tumawag daw tayo sa Panginoon, sasagot daw siya. Pag hinanap daw natin siya, masusumpungan natin siya. Bakit? Dahil siya po, ang kanyang pag-iisip ay mataas-mataas sa ating pag-iisip at ang plano natin sa buhay ay mas mataas at mas maganda ang plano niya sa buhay natin. Okay? Kaya muli po, ito pong chapter 3 verses 1 to 17 ng Josue o Joshua ay pag nilay-nilayan po natin, atin po itong laging basahin paulit-ulit at ito po ay napakaganda ng mensahe ng chapter na ito. Although the whole book of Joshua, talagang ito po sasabi natin kanina, ito po ay aklat ng katagumpayan, no? The book of victory. Kaya mga kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Pagpalain po ang bawat isa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo po ay dumako sa ating prayer request. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mensahe na binigay mo po sa amin sa oras na ito. Panginoon, naniniwala po kami na sa kabila po na kami ay nakatago sa aming mga tahanan, kami po, O Diyos, ay hindi nyo iniiwan, hindi nyo po pinababayaan. Kasama po namin kayo sa buhay namin araw-araw. Kaya salamat po, O Diyos, tanggapin nyo po sa amin ang aming mainit at hindi po nagmamaliw na pasasalamat sa inyo. Sa kabutihan mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na binibigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Tunay po, Panginoon, na hindi po namin kayang tumbasan ng anumang bagay at anuman po ang gawin namin sa aming buhay sa mundong ito, ay hindi na po kayang tumbasan ang iyong kabutihan sa amin. Kaya, O Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Salamat po, aming Ama na nasa langit. Sa oras na ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming pong kapatid na Tita Eli at Tito Erning Victorino. Panginoon, samahan niyo po ang inyong mga anak na ito. Ano man po yung kanilang pinagdadaanan. Ikaw po, O Diyos, ang may alam ng lahat ng bagay sa mundo. Panginoon, minsan po nagtatanong kami sa buhay namin, sa isipan namin, kung bakit po minsan kami po ay may nakakaranas ng mga bagay na hindi po namin gusto. Pero dumabalik po ang aming isipan na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi po kami dapat mangamba, matakot at mag-alinlangan sapagkat ikaw, O Diyos, ay gagawa ng mga himala sa buhay namin. Kung paano nyo po pinatawid ng Ilog Jordan ng matagumpay ang iyong bayang Israel, Panginoon, kami po ay naniniwala na parehong himala, O Diyos, ang gagawin mo sa buhay po ng iyong mga anak, higit ang aming pong kapatid na Tito Erning at Tita Eli Victorino, Panginoon. Samahan mo po sila sa kanilang buhay, ingatan mo, pagpalain mo, gabayan mo po, yakapin mo sila ng mahigpit, Panginoon. At ang naman ang kanilang gagawin, lahat po ay ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng mas mainit pang pananampalataya upang, Panginoon, ang kanila pong mga nararanasan na kung meron mang hindi maganda silang naranasan sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng kaliwanagan ng kanilang isip. Kasama po ng kanilang mga anak, aming pong kapatid na Ramos family, si Wawi, si Lisa, Panginoon, ang kanilang mga anak, si Jeff at si ang asawa po ni Jeff, si Akel, Panginoon, ang buong pamilyang ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw po ang gumitna sa pamilyang ito ng Victorino at Ramos family, Panginoon. Samahan mo po sila, ingatan niyo po, kung ano man po, Panginoon, yung kanilang mga kahilingan sa inyo, higit, Panginoon, ang panalangin ito na dumarating at umaabot, Panginoon, sa inyong banal na luklukan. Kami po, O Diyos, ay nananangan, hinahawakan po namin ang pangako na binigay mo po sa amin sa pamamagitan po ng Jeremiah chapter 29 verses 13. Panginoon, sinabi mo, kung kami pan po ay hahanap sa inyo, makikita po namin kayo. Kung kami po ay tatawag sa inyo, tutugon po kayo sa aming mga panawagan. Kaya, Panginoon, muli po, kiniklaim po namin ang aming kahilingan na ito, O Diyos, sa Victorino at Ramos family, Panginoon, na pag-iingat na ito po, O Diyos, ay tatanggapin ng iyong mga anak. Salamat po sa pamilyang ito. Ingatan mo po ang pamilyang ito
sa kalagitnaan ng pamilya ng ito, O Diyos, ang Victorino at Ramos family, makaranas po sila ng kaginhawahan sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ganun din po nilalapit po namin sa inyong aming kapatid na Pastor Oscar Joseph. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po siyang lumalaban, na siya po, O Diyos, ay humihiling po kami, ang buong pamilya ng Jose family, ng mahaba pang buhay ng aming kapatid na ito. Kung titignan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming po pananampalataya, O Diyos, ay walang bawas na lumalapit sa iyo kahit po 1% ng aming pananampalataya. Ito po ay buo 100% Panginoon na kami, O Diyos, ay tatanggap ng katugunan sa kapatid naming Pastor Oscar Jose, Panginoon. Pararanasin mo po siya ng lakas ng katawan, kaginhawaan sa kanyang pisikal na katawan, at siya po, O Diyos, ay makakasama ng kanyang pamilya sa mahaba pang panahon. Kaya muli po, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay ay ilapat niyo po sa ulunan ng iyong anak na Pastor Oscar Jose. Pagpalain mo siya, paghalingin mo siya, bigyan mo siya ng lakas sa katawan, bigyan mo po siya ng mahabang buhay. Kung kaya pa po, O Diyos, kami pa humihiling, gamitin mo pa po siya sa ministeryo. Pagpalain mo po ang buong Jose family, ang kanyang mga kapatid, manugang, apo, bayaw, hipag, at ang buong angkan ng Jose family, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo po at basbasahan ang pamilyang ito. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, nakasama namin sa gawaing ito, sa kanilang mga tahanan, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat, pagpalain, ibigay ang pagkakailangan, at ang lahat ng kailangan po ng iyong mga anak, ikaw po ang magpapuro-Diyos nito. Ipagkakaloob na po ito sa kanila, matatanggap po nila ito ng may kasiyahan. Kaya muli po, O Diyos, tanggapin niyo po sa amin ang aming pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa iyong banal, makapangyarihang pangalan. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu, sumainyong lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, Amen. Muli po mga kapatid, isang magandang hapon sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mag-iingat po kayo sa buhay natin araw-araw. Iwasan na po nating lumabas ng bahay kung hindi naman po importante. Salamat po.